Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Padol. Taong 1972, Camarines Sur. Dahil sa pagiging tahimik ng kanilang nayon, ay nakampante sina Padol sa paggala tuwing gabi. Alam nilang walang masamang mangyayari sa kanila, lalo pa at kakilala naman sila ng halos lahat ng mga tao at makakahingi agad sila ng tulong kung sakali. Dahil hindi naman istrikto ang kanilang lola Epang sa kanya, madalas ay nakakagala siya at hindi siya nag-iisip kung anong oras siya makakauwi. Ang mahalaga lamang kasi sa matanda ay hindi ipinagpaliban ni Padol ang kanyang pagkain. Isang beses, gawa ng nauuso ang gagamba sa kanilang bayan, pinagplanuhan ni Padol at ng kanyang mga kaibigan na maghanap na rin ng gagamba. Dahil dito, hindi pa man dumarating ang takip silim, ay nagpaalam na si Padol sa kanyang lola na aalis sila kinagabihan. Nang malaman naman yon ng kanyang lola, ay agad itong natigilan. Napatulala at napatitig sa masukal na bahagi ng kanilang nayon. Palibhasa kasi ay mataas ang kinatitirikan ng kanilang tahanan at makikita ang halos lahat ng bahagi ng kanayunan. Dahil walang naging reaksyon ng matanda sa pagpapaalam ni Padol, inulit niya ang kanyang sinabi. Matapos yun, napatitig kaagad ang kanyang lola at nagbigay ng babala. Sinabi niya kay Padol na huwag itong tutuloy sa kanyang binabalak dahil kabilugan ng buwan. Ayon pa sa kanya, mas mainam kung mananatili na lang sila Padol sa loob ng tirahan nila upang hindi siya mapahamak. Subalit, dahil ayaw naman ni Padol na magpaiwan sa kanyang barkada, binalak niyang suwayin ang nais ng kanyang lola. Kinagabihan, habang mahimbing sa pagtulog ang kanyang lola, walang pagdadalawang isip na lumundag si Padol sa bintana. Wala siyang ibang dala noon maliban sa kahan ng posporo kung saan niya ilalagay ang kanyang mauhuling gagamba. Nang nasa labas na siya, ay muli siyang nakiramdam. At nang masiguro niyang himbinga sa pagtulog ang kanyang lola, minabuti niyang bilisan ang kanyang paglalakad hanggang sa makarating sila sa kanilang tagpuan. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, ay nakarating si Padol sa tagpuan nila. Nakita niyang naroroon na ang kanyang mga kabarkada. Tuwang-tuwa pa ang mga ito nang makita nilang nakarating doon si Padol. Tinukso pa nila siya na baka natakot na sa mga kwento ng kanyang lola, kaya ito nag-alangan. Napailing na lang din noon si Padol, tsaka nagwikang hindi naman siya naniniwala sa mga kwento ng kanyang lola. Dagdag pa niya, marami naman sila, at kung totoo man ang aswang, ay magagawa nila itong labanan. Napatawa na lang ang kanyang mga kabarkada, at nung mga oras na yon ay nagsimula na silang maglakad patungo sa gubat kung saan nila binabalak na manguha ng gagamba. Hindi naman sila nahirapan noon, gawa ng sobrang liwanag ng buwan na animoy tanghaling tapat yun. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang may makasalubong silang matandang lalaki. Nagtanong kaagad ito sa kanila kung saan sila tutungo at hindi naman nagdalawang isip ang isa sa mga kabarkada ni Padol na tumugon patungkol sa kanilang nais gawin. Pagkarinig ng matanda na balak ni Padol na pumunta sa gubat, agad itong napailing. Noong una, ay medyo nag-alangan pa siyang magwika, pero nang mapansin niyang papaalis na sina Padol ay doon na siya nagsalita. Kung ako sa inyo, wag na kayong pumasok sa gubat. Walang sino mang nangangahas na pumasok dyan kapag gabi na. Baka mapahamak lang kayo. Walang ano-ano, biglaang napatawa ang isang kaibigan ni Padol.
Napatanong siya sa matanda kung ang rason ba ay aswang dahil hindi naman daw yun totoo. Sinabi pa niya sa matanda na baka ito ang dahilan kung bakit natatakot ang mga tao sa kanilang lugar. Napabuntong hininga na lang ang matanda at bago pa man ito nagpatuloy sa kanyang paglalakad ay sinabihan niya sina Padol na mag-iingat tsaka huwag pupunta sa lumang kubo na nasa gitna ng gubat. Magtatanong pa sana ang kaibigan ni Padol kung anong meron sa kubo pero naging mabilis ang paglalakad ng matanda. Dahil dito, nagpasya na lang sina Padol na magpatuloy sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila sa loob ng gubat. Nang naroroon na sila, sa hindi inaasahan ni Padol ay nakaramdam siya ng paninindig ng kanyang mga balahibo sa batok. Pakiramdam din niya ay may mga matang nakamasid sa kanya, kaya ilang beses niyang iginala ang kanyang paningin. Gawa ng medyo makapalang mga dahon ng mga punong naroroon, hindi nila gaanong kita ang paligid. Subalit, kahit na ganoon ay nagagawa pa rin nilang masipat ang mga gagamba dahil tumitingkad ang mga sapot nito kapag tinatamaan ng kahit konting liwanag. Noong mga sandaling yon, nakatigi-isang gagamba na sina Padol. Dahil dito, niyaya na niya ang kanyang mga kaibigan na umuwi. Ayos na itong nakakuha tayo ng tagi-isa rito. Doon na lang tayo maghanap sa maisan. Tsak na marami ang mga gagamba ron. Subalit, sa halip na sundin ang kanyang suhestyon, ay pinagtawanan na lamang siya ng kanyang mga kabarkada. Sinabi pa nilang baka naduduwag na si Padol dahil sa sinabing yon ng matanda. Kung gusto mong mauna, ikaw na lang. Basta kami, dito kami maghahanap ng gagamba. Napalunok ng kanyang laway si Padol. Nagkaroon siya ng bahagyang pagsisisi dahil sumama siya sa kanyang mga kabarkada. Subalit dahil natakot siyang baka maligaw siya, minabuti niyang wag na munang umuwi at sumama na lang muna sa mga kaibigan niya. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paghahanap ng gagamba sa loob ng gubat nang makarinig sila ng kaluskos. Dinig nilang lahat yon, kaya ang bawat isa sa kanila ay nagtanong kung ano yon. Ngunit nang magwika ang isa sa mga kaibigan ni Padol na baka ligaw na hayop lang yon, hindi na nila yon pinagtuunan pa ng pansin. Walang ano-ano, nagulat na lamang si Padol nang may mapansin siyang kakaiba na dumaan sa kanilang harapan. Sinabi niya yon sa kanyang mga barkada, ngunit hindi nila siya pinagtuunan ng pansin. Subalit, pagkaraan ng ilang sandali ay napaigtad si Padol, gawa ng may humila sa kabarkada nilang katabi lamang niya. Nakita niya kung paano mabilis na gumalaw ang kaibigan nilang yan, pero hindi niya namataan kung ano ang humila rito. Pagkaraan ng ilang sandali, ay narinig nila ang pagsigaw ng kaibigan nilang yon. Nataranta silang lahat, subalit sa halip na umalis sa loob ng gubat na yon, nagpasya silang hagilapin kung saan na ang kanilang kaibigan. Ilang sandali pa, nagulat silang lahat nang mapasigaw ang isa nilang kaibigan. Tinitigan nila yon at lahat sila ay nagulantang nang makitang may humihila nga sa katawan nito. Napamura na silang lahat noon dahil sa nangyari. Muling nagwika si Padol na mas maigi kung uuwi na lang sila, pero pinagalitan siya ng pinakamatanda sa kanila at sinabihan na hindi sila uuwi nang hindi nila kasama ang dalawa nilang kaibigan na nawawala. Natahimik na lang noon si Padol at tumulong na lang siya sa paghahanap sa kanyang mga kaibigan. Habang naglalakad sa loob ng gubat ay sigaw na sila ng sigaw para tawagin ang pangalan ng kanilang barkada, subalit kahit ungol man lang ay wala silang naririnig na tugon. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa hindi nila namalayang nakarating na pala sila sa pusod nito. Mas lalo ring kinabahan si Padol noon
gawa ng may mangilang-ngilang kaluskos siyang naririnig. Ang ikinakabahala niya ay baka isa sa kanila ang kunin din ng hindi nila matukoy na nilalang. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paghahanap sa kanilang mga kabarkada nang makarinig sila ng angil sa kanilang unahan. Lahat sila ay natigilan at nagtanong kung ano yon. Subalit makalipas lang ang ilang sandali, nakakita sila ng isang pares na mga mata na nagbabaga. Paniguradong aswang yan. Baka totoo nga ang aswang sa gubat na to. Sabi ko na sa inyo mas maigi kung umuwi na lang tayo. Muling wika ni Padol. Napailing na lang ang kanyang mga kaibigan, gawa ng hindi naman sila naniniwala sa mga ganoong nilalang. Dumampot pa ng bato ang isang kabarkada ni Padol, tsaka walang pagdadalawang isip na binato ang nilalang na yon. Lahat sila ay napatawa nang makarinig sila ng isang malakas na pag-ungol. Inakala nila nga alis na ang naturang nilalang, ngunit sa hindi inaasahan ay mabilis na sumugod yon sa kanilang pwesto. Kanya-kanya sila ng takbo para makatakas doon. Maging si Padol ay napatakbo na rin, kahit pa na hindi niya kabisado ang loob ng gubat. Ang tanging nasa isipan niya ng mga sandaling yon ay ang makatakas at makauwi ng ligtas sa kanilang bahay. Isa pang problema niya ay medyo madilim na ang bahaging yon, kaya anumang oras ay maliligaw siya. Dahil wala naman siyang naririnig na kaluskos na humahabol sa kanya, hindi gaanong nataranta si Padol. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pagtakbo nang marinig niyang sumisigaw ang kanyang isang kaibigan. Halos maihi siya noon dahil sa labis na takot, gawa ng naisip niyang baka dinukot na rin yun ng kung anumang nilalang. Makalipas ang ilang sandali, may narinig na kaluskos si Padol. Agad niyang naisipan na magtago na muna para hindi siya mahuli nun. Dahil dito, pumasok siya sa butas ng malaking puno at dahil patpatin siya'y nagkasya siya roon. Diyos ko po, iligtas niyo ako rito. Kung naniwala lang sana ako kay Lola, hindi sana ako malalagay sa ganitong sitwasyon. Wika niya sa kanyang sarili. Isa pa sa ikinakabahala niya noon ay baka may ahas doon at matuklaw siya nito. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang makarinig ulit siya ng pagsigaw ng isa niyang kaibigan. Mas lalong nabahala si Padol noon, gawa ng alam niyang iniisa-isa sila ng nilalang na yon. Lalabas na sana siya sa kanyang pinagtataguan at magpapatuloy sa kanyang pagtakbo nang marinig niyang papalapit sa kinaroroonan niya ang kaluskos. May nauulinigan na rin siyang ingay, kaya alam niyang baka siya ang susunod na punteriya ng naturang nilalang. Walang ano-ano, dahil may tumatamang liwanag ng buwan sa bahaging yon, nagawang makita ni Padol ang nilalang na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Maging ang kanyang paghinga noon ay pinigilan niya sa takot na mahuli siya nito. Noong medyo malapit na ang nilalang na yan, ay nakita niya na isang mabalahibong nilalang yan na may nagbabagang mga mata. Kita rin niyang may mahabang buhok yon na nakabuhaghag at duguan pa. Sa kadahilanang ito, nalaman ni Padol na isang aswang nga ang tumutugis sa kanila. Halos maihina naman noon si Padol, gawa ng iniisip niya na baka kinain na nito ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Tahimik na lang siyang napadasal noon hanggang sa tuluyang umalis ang nasabing aswang. Ilang sandali pa siyang nagmatsyag at nang mapagtanto niyang wala na nga ang aswang, ay minabuti niyang umalis sa kanyang pinagtataguan. Muli siyang tumakbo hanggang sa may makita siyang isang kubo roon. Agad niyang naisip ang sinabi ng kanyang lola, kaya lumihis siya ng landas. Subalit, nang muli na sanang tatakbo si Padol, narinig niya ang pagsigaw ng isa niyang kaibigan at papalapit yon sa kanyang kinaroroonan.
Dadalhin siya ng aswang dito? Tanong ni Paddle sa kanyang sarili. Naglaho na ang takot at kuryosidad ni Paddle noon, kaya sa halip na magpatuloy sa kanyang paglalakad, minabuti niyang magtago na muna sa likurang bahagi ng kubo. Hindi man niya alam kung ano ang magiging kahinatnan ng kanyang ginawa, pero naisip niyang magkakaroon din siya ng pagkakataon na iligtas ang kanyang kaibigan kung sakali. Noong makarating na siya sa likod ng kubong yon, nagtaka siya dahil bigla ang naging tahimik ang paligid. Nagtaka na rin noon si Paddle, gawa ng may naaamoy siyang masangsang na amoy na nagmumula sa loob ng kubo. Subalit, dahil natatakot din siyang baka makagawa siya ng ingay kung papasok siya roon, nagpasya na muna siyang pumirme sa kanyang pwesto. Walang ano-ano, may narinig siyang kalabog sa loob ng kubo, kaya naisip niyang may pumasok na roon. Noon din, kahit na medyo may pag-aalinlangan siya, ay lumapit siya sa kubo para pumasok sa silong nito. Madilim ang loob nun, kaya hindi nalaman ni Paddle kung ano ang nasa loob. Umasa siyang baka magsisindi ng gasera ang taong pumasok doon, subalit dumaan pa ang ilang minuto ay wala pa ring liwanag sa loob ng naturang kubo. Walang ano-ano. May napansin si Paddle na likidong tumulo sa kanyang braso. Nagtaka siya kung ano yan, kaya inamoy niya ito. Mas lalo pang nadagdagan noon ang kanyang kaba nang mapagtanto niyang malansa yon, at kung hindi siya nagkakamali ay dugo yon. Alis na sana siya sa silong, ngunit nakarinig siya ng mahinang pag-ungol. Naalala ni Paddle ang kanyang kaibigan, kaya nagpasya siyang maghanap ng paraan para mailigtas yun. Ilang sandali pa, napansin niyang naging maliwanag na ang loob ng kubo, kaya marahil ay nagsindi na ng gasera ang tao roon. Dahil dito, marahan siyang umalis sa silong, tsaka lumapit sa bintana roon para dumungaw. Saktong pagkasilip niya sa bintana, sumalubong kagad sa kanya ang nakakasulasok na amoy. Sinipat ni Paddle ang loob ng kubo at hindi niya napigilan ang kanyang sarili na masuka nang makita niyang napakaraming katawan doon na nabubulok na. May ilan pa namang tila bago pa lamang at naisip niyang marahil ay mga kaibigan niya yon. Ang mga kaibigan ko, paniguradong nasa peligro sila. Kailangan ko silang mailigtas. Takot na takot noon si Paddle, pero nanatili siya roon. Walang ano-ano ay nakita niya ang taong nasa loob nun, at doon napagtanto ni Paddle na ang aswang na kanyang nakita noong nagtatago siya sa butas ng puno at ang taong naroroon ay iisa. Kita pa niyang duguan pa rin ang matandang babaeng yan, at marahil ay nilantakan na nito ang iba niyang kaibigan. Habang palihim na nakasilip, nakita ni Paddle na nilapitan ng matandang babae ang isa sa mga naroroon. Hinawakan niya yun sa buhok, tsaka bahagyang iniangat ang ulo. Napapikit na lamang si Paddle nang makita niyang tinaga ng matanda ang ulo na hawak nun hanggang sa mapugot. Nanlumo na lamang si Paddle nang mapagtanto niyang isa yon sa kanyang mga kaibigan. Hindi na rin niya napigilan ng pagtulo ng kanyang mga luha. Sinipat niya ng maigi ang iba pang naroroon at doon napagtanto ni Paddle na lahat ng mga kaibigan niya ay naroroon sa loob ng kubo. Akmang aalis na sana siya roon nang mapansin niyang bahagyang gumagalaw ang isa sa mga yon. Dahil dito, minatyagan niyo ni Paddle at napagtanto niyang buhay pa yon. Subalit, nang susubukan sana niyang lumipat ng pwesto at nang makapasok sa kubo ng hindi namamalayan, bigla ang napasigawang barkada niyang yon. Agad namang napalingon ang aswang sa kaibigan ni Paddle, at dahil itinuro nito si Paddle, nakita kaagad to ng aswang.
Sa kadahilanang yon, wala na siyang nagawa kundi ang tumakas doon. Alam niyang malaki ang posibilidad na habulin din siya ng aswang na yon at magagaya siya sa kanyang mga kaibigan. Habang tumatakbo ay napapaisip siya na hindi niya tunay na kaibigan ang nagsuplong sa kanya. Dahil dito tumakas na lang siya at nawala na siya ng pakialam sa naturang binatilyo. Noong medyo nakakalayo na sa kubo si Paddle, nawala na rin ang kaluskos na humahabol sa kanya. Dahil nakaramdam siya noon ng pagod, minabuti niyang saglit na tumigil para magpahinga. Nasa ganoong kalagayan siya nang sa hindi niya inaasahan ay may lumundag sa kanyang harapan. Sinipat niya ng maigi yon at napako siya sa kanyang pwesto nang makita yon ng aswang na tumutugis sa kanya. Napangisi yon at napaangil habang nakaharap kay Paddle. Alam ni Paddle na anumang oras ay susugurin siya ng aswang at magiging kapalaran din niya ang nangyari sa kanyang mga kaibigan. Sa kadahilanang ito, naglakas loob siyang sumigaw. Sa kabutihang palad, may boses na kumawala sa kanyang labi, kaya idinalangin na lamang niyang may makakarinig nito at merong tutulong sa kanya. Dahil sa kanyang ginawa, mas lalong nang galaiti ang aswang. Dahil dito muling tumakbo si Paddle hanggang sa matandaan na niya ang kanilang dinaanan. Tinahak niya yon at mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang pagtakbo. Subalit, isang malakas na paghiyaw na lang ang nagawa ni Paddle nang may kung anong sumagpang sa isa niyang paa. Nilingon niya yon at gano'n na lang ang kanyang gulat nang mawari niyang ang aswang pala yon. Sinubukan niya itong sipain pero biglaan siya nitong hinawakan sa binti tsaka hinila. Naging rason yun para mabuwal siya at naging madali rin para sa aswang na hilahin siya pabalik sa kubo nito. Naging walang humpayang pag-iyak ni Paddle noon, subalit sa hindi niya inaasahan ay tumigil ang aswang. Hawak pa rin siya nito, ngunit nang mapagtanto ni Paddle na wala sa kanya ang atensyon ng aswang, buong lakas niya itong sinipa. Nabitawan naman siya ng aswang at napatras ito ng ilang hakbang. Dahil dito mabilis na napabangon si Paddle, ngunit ininda niya ang kirot sa kanyang paa. Saktong pagkabangon niya ay napaangil ang aswang. Inakala niyang susugod yun sa kanya, kaya napaatras siya. Subalit nang makita niyang may nakatayong tao sa hindi kalayuan, ay napagtanto niyang yon ang inangilan ng naturang nilalang. Mas lalo pang napatras si Paddle at sa isang pagkisap ng kanyang mga mata ay naglaban ang aswang at ang taong naroroon. Noon lang din niya napagtanto na ang tao palang naroroon ay ang matandang nakasalubong nila at siyang nagbigay sa kanila ng babala. Hawak noon ng matanda ang itak niya at ang buntot ng pagi. Matapang nitong hinarapang aswang na ng mga sandaling yon ay nanggagalaiti dahil sa pagkaantala ng kanyang plano laban kay Paddle. Habang naglalaban naman ang dalawa, napako sa kanyang kinatatayuan si Paddle. Nang nasa ganoong sitwasyon, ay naisip niya ang kaibigan niyang buhay pa noong umalis siya sa kubo. Kailangan kong maligtas yun, wika ni Paddle sa kanyang sarili. Naglakas loob siyang umalis sa kanyang pwesto at nang magawa niya na yon ay tumakbo siya pabalik sa kubo. Hindi niya inisip ang takot at pagod dahil ang nasa utak niya noon ay ang mailigtas ang natitira niyang kaibigan. Pagkarating niya sa kubo ay agad niyang itinulak ang pinto nun. Agad din siyang napatakip ng kanyang ilong dahil hindi niya kinaya ang nakakasulasok na amoy sa loob nun. Hinagilap niya ang kanyang kaibigan. Tinawag niya pa ito at nagbakasakaling tumugon yun sa kanya. Subalit dumaan pa ang ilang sandali ay walang sumagot sa kanya. Dahil dito, isa-isang tiningnan ni Paddle ang mga naroroon at gano'n na lang ang kanyang hintakot nang malamang napugutan na rin palayo ng ulo.
Halos mabaliw na si Padol sa kanyang nakikita roon. Lalo pa at halos lahat ng naroroon ay wasak ang tiyan. Nang mawari niyang wala na ngang natitirang buhay roon, muli siyang tumakbo. Hindi na niya naisip pa ang aswang at ang matandang naglalaban. Minabuti niyang unahing iligtas ang kanyang sarili, kaya sinikap niyang makahanap ng daan para makalabas sa gubat na yon. Maswerte rin si Padol dahil parang may gumabay sa kanya para makalabas sa naturang gubat. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtakbo hanggang sa makarating na siya sa kanilang bahay. Nang nasa tapat na siya ng kanilang tahanan, ay napasigaw siya para gisingin ang kanyang lola. Sa kabutihang palad, nagising kaagad ito at tinanong siya kung saan siya nanggaling. Hindi na rin nag-atubili pa si Padol na sabihin sa kanyang lola ang nangyari at wala siyang naging pakialam kung pagalitan man siya nito. Nang matapos nga niyang ikwento sa kanyang lola ang tungkol sa nangyari sa kanila, imbis na magalit nga ito, nagsuhestyon pa ang matanda na bumalik sila sa kubong yon. Kumuha ng itak at ilaw ang lola ni Padol at nagsimula na nga silang tahaki ng daan pabalik sa gubat. Mabilis silang naglakad noon habang seryoso lang ang kanyang lola. Hindi na rin nag-abala pa si Padol na kausapin ito habang naglalakad sila. Makalipas nga ang halos 15 minuto noon, narating na nga nila ang bahagi kung saan naglalaban ang aswang at ang matandang tumulong sa kanya. Nagmasid-masid sila sa kanilang paligid, ngunit nang hindi na nila nakita ang matandang lalaki, sinubukan ding ilawan ng kanyang lola ang palibot doon nang mapansin ni Padol ang isang matandang babae na nakahandusay sa lupa sa hindi kalayuan. Nakita rin yon ng kanyang lola, kaya mabilis nila itong nilapitan. Nung makalapit na nga sila roon, nakita nilang sugatan at naliligo na rin sa sarili niyang dugo ang naturang matanda. Hindi na rin ito gumagalaw pa, kaya natanto nilang wala na rin itong buhay. Pinagmasdan pa yon ni Padol at napansin nila ang gilit sa leeg ng matandang babae na marahil ay naging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Dahil sa nakita nila, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at mabilis nilang tinunto ng daan patungo sa kubo ng matandang aswang. Walang imika noon sina Padol, gayong nakatuon lang din ang buo nilang atensyon sa kanilang paglalakad upang makarating kaagad sila sa kubo ng matandang aswang. Nang makarating na nga sila sa kubo ng matanda, naabutan na nila itong nasusunog. Nagtaka sila kung sinong may gawanan, kaya lumapit sila roon upang alamin. Nang naroroon na sila, inilibot nila ang kanilang tingin, ngunit wala silang nakitang ibang tao roon. Walang ano-ano, may naulinigan silang mga pagyabag na papalapit sa kanilang kinaroroonan, kaya inihanda nila ang kanilang sarili. Hindi man nila alam kung sino o ano ang paparating sa kanilang kinaroroonan, kaya minabuti lang ng kanyang lola Epang na ihanda ang dala nitong itak. Pumunta naman si Padol sa likuran ng kanyang lola, gayong yun din ang utos ng matanda. Habang papalapit ng papalapit ang mga pagyabag na kanilang naririnig, palakas naman ang palakas ang kabog ng puso ni Padol. Naiisip niyang kung aswang ang paparating, ay tila manganganib ang buhay nilang maglola. Nakatuon lang noon ang pansin nilang dalawa sa bahagi kung saan nagmumula ang pagyabag na kanilang naririnig. Hawak naman ng mahigpit ni Lola Epang ang kanyang itak at kung sakali mang bubungad sa bahaging yon ng kung anumang nilalang, nakahanda itong lumaban. Napasigaw na lamang si Padol noong may lumabas na sa bahaging yon. Hindi na rin nagawa pang tumakbo ng kanyang Lola Epang upang sugurin ang kung sino mang lumabas doon, gayong nakita nilang ang matandang lalaki yon. Lola, siya po yung matandang tumulong sa akin. Siya rin po nagbigay ng babala sa amin na huwag tumuloy sa gubat na to. Wika ni Padol,
kaya ibinalik ng kanyang Lola Epang ang itak nito sa kanyang kaluban. Tinanong naman nila ang matandang lalaki kung ano ang ginagawa roon. Nagtanong din si Padol dito kung ito nga ba ang pumatay sa aswang na kaagad namang tinuguna ng matandang lalaki. Sumagot naman ang matandang lalaki sa tanong ng lola ni Padong. Ayon sa matanda, siya ang nagsunog ng kubo ng matandang aswang. Nakitaan naman ni Padol ng lungkot ang mga mata nun dahil sa ginawa nito sa aswang at maging sa kubo nun. Noon din hindi na rin nagdalawang isip ang matandang lalaki na sabihin kina Padol ang tungkol sa matandang aswang. Nagulat pa nga si Padol nang mapag-alaman nilang dati palang asawa ng matandang aswang ang naturang lalaki. Dahil hindi na rin ito kaya kung anumang ginagawa ng kanyang asawa, ay mas pinili na lang nitong tuldukan ng kung anumang kasamaan nun. Hindi na rin nagtagal sina Padol doon at minabuti na lang din nilang umuwi. Iniwan nila roon ang matandang lalaki at nagpasalamat na lamang sa pagliligtas nito kay Padol. Nang makauwi naman sila, kinagalitan siya ng kanyang Lola Epang. Napayuko lang naman noon si Padol habang napapaiyak, ganong naalala niya ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa mga nasaksihan niya ng gabing yan, hindi niya maiwasan ng makaramdam pa rin ng labis na takot kahit alam niyang wala na ang matandang aswang. Nang malaman naman ng mga magulang ng kanyang mga kaibigan ang nangyari sa mga anak nila, nagalit ang mga ito kay Padol. Sinisi nila siya sa nangyari, kaya kalaunan hindi na rin nakayanan ni Padol ang manirahan sa baryong yon. Nagpasya silang lisanin yon at lumipat sa ibayong baryo na malayo roon. Sa pagtagal, kahit papaano ay naging maayos na rin ang buhay ni Padol sa ibang bayan. Yun nga lang, hanggang sa nagkaedad na siya, hindi na nawala sa isipan niya ang napakabilis na pangyayaring naganap sa loob lamang ng isang gabi. Hindi akalain ni Padol na mawawalan siya ng mga kaibigan dahil lamang sa pagbaliwala nila sa babala ng dating asawa ng aswang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Kawawa naman yung grupo nila Padol, no? Pero alam nyo, yan kasi talaga yung nangyayari. Na kapag hindi tayo nakikinig sa mga mas nakakatanda sa atin, mas napapahamak tayo. Pero hindi naman 100% ganun, no? Kasi may mga cases din na maraming kabataan ang hindi nakinig sa mga magulang nila o sa mga nakakatanda sa kanila. Pero mga naging successful naman. So, kumbaga, parang sugal yung gagawin ninyo rito. Pero most of the time, alam ko, siguro mga 70-30, 70% yung napapahamak, 30% yung hindi napapahamak. Kasi yung mga matatanda na yan, marami na yung napagdaanan na hirap eh. 'Di ba? Alam na nila yung mga pagkakamali nila nung kabataan nila. Kaya ngayon, ipinapasa nila sa atin yon. Binibigyan nila tayo ng payo para hindi na natin gawin yung mga pagkakamaling ginawa nila nung nakaraan. Pero syempre, bilang mga bata tayo, curious tayo sa mga kung ano-ano mang mga bagay sa kapaligiran natin, mag-e-explore talaga tayo. So, para sa akin, yung nangyari kila Padol, 50-50 to. Normal yon sa pagiging bata, yung mag-experiment kayo, tumuklas kayo ng mga bagay na gusto ninyo. Normal lang yun. Pero, syempre, kung nakinig sila, hindi sila napahamak. So, lagay ko sa kwento, yun nga, 50-50. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.